Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, December 4, 2025. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Nakapasok na po sa loob ng ating bansa ang tinatawag natin na panibagong banta ng bagyong Wilma. At eto po sa ngayon ay papunta sa direksyon po ng Eastern Visayas, ilang bahagi po ng Southern Luzon at sa may Bicol region. Nakikita din po sa forecast na medyo binababa ito ng high pressure dyan po sa may silangan po ng Mindanao. Lahat po ng mga yan ay ating aalamin, but before that, please don't forget to like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. So ngayon po, ito pong Tropical Depression Wilma o Bagyong Wilma ay huli pong namataan mga kaibigan ko na meron pong lokasyon na 1,095 kilometers east of southeastern Luzon. At sa ngayon po, mahina pa naman ito, no? Bukod dyan sa Bagyong Wilma ay nakakaapekto rin ngayon ng ITCC or Intertropical Convergence Zone sa Southern Mindanao at Northeast Monsoon nakakaapekto naman sa Northern Luzon. So alamin natin yan. Forecast weather condition naman natin. Ito po, makinig po kayong mabuti. Tapos balikan natin yung banta po ng Bagyong Wilma. Sa area po ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ang lagay po ng panahon ngayong araw po ng Huwebes, maulap pa rin na kalangitan. Take note, maulap pa rin, no? Lalo na sa hapon na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So possible impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ang weather condition po dyan, cloudy skies pa rin na merong mahinang ulan o light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Sa area ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, ang lagay po ng panahon dyan, maulap din na kalangitan na mayroong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat pa rin po dahil sa shear line. Eto, bumalik na naman yung shear line. Alam nyo naman, ang shear line ay malawak ng epekto at talagang nagbibigay ng mga pag-uulan. Ang shear line na nabubuo dahil sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. So may mga possible na impacts na pagbabaha sa Aurora, Quezon, Camarines Norte kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa Ilocos Region, the rest po ng Central Luzon, ang weather condition po dyan, maulap na kalangitan, cloudy skies po, no, with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Sa area ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Kailangan aware tayo dito. Hindi lamang po ang banta ng Bagyong Wilma ang possible magbigay ng masamang panahon ngayong araw ng Huwebes. Meron po tayong iba't ibang mga weather system. So yung kaninang mga sinabi ko, northeast monsoon, shear line, kasama ang ITCC, localized thunderstorms, 4 na weather system po yan. So ngayon dito tayo mag-focus naman sa sinasabi ko pong banta nga po ng Bagyong Wilma. Sa ngayon, ito po ay hindi naman nakikitaan na magkakaroon ng biglaang paglakas. Pero may chance pagkatapos itong tumawid sa Eastern Visayas, palabas po sa may kanlurang bahagi po ng Visayas, no, ay pwede itong magkaroon ng tinatawag na rapid intensification or mabilis ang paglakas, no? Dahil nga po ito more on lumalakas pag nasa tubig. Dahil ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, possible ang maging direction po nito ay dyan sa may Eastern Visayas. Pero dahil sa nakikita nating epekto ng high pressure dyan sa may hilagang bahagi po ng Luzon, pababa ay possible na bumaba ng kaunti ang epekto nga po nitong Bagyong Wilma papunta po ng silangan po ng Mindanao. So kung hindi yan bababa mga kaibigan, yung banta ng Bagyong Wilma na yan o yung Bagyong Wilma ay dedirection lamang ito sa Eastern Visayas, Bicol Region at Southern Luzon. So mas malawak yung mga lugar na maaapektuhan nito. Pero wala naman tayong dapat ipangamba, hindi tayo dapat matakot sa ngayon dahil hindi naman yan nakikitaan ng potential na magiging typhoon o super typhoon category. Ang nakakatakot lang naman kasi sa mga bagyo mga kaibigan, yung nagiging super typhoon. Ang tropical depression, hindi naman yan nagbibigay ng malakas na hangin bagkos ang tropical depression mga kaibigan ay meron lakas ng hangin na 39
262 kilometers per hour. Yan po yung lakas ng hangin na naidudulot. At ang Tropical Depression Wilma ay makakategory lamang natin o magbibigay lamang ng kategorya ng signal number 1 sa mga direktang lugar po na kanyang maapektuhan. So ngayon, isa-isahin natin yung mga lugar na maapektuhan at yung mga pagbabago sa magiging direksyon po ng bagyong Wilma. Kapag hindi po nagbago ang direksyon nito at sinundan pa rin niya yung track niya papunta po ng Eastern Visayas, mag-iingat or itataas o possible itaas ang signal number 1 sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. So maapektuhan din kung hindi magbabago ang track and intensity forecast ng bagyong Wilma ang bahagi po ng Bicol Region. Ito po sa Bicol Region kasama ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Pero kapag mas bumaba yan, ang silangan po ng Mindanao naman ang maapektuhan nito. Ito explain ko sa inyo mabuti. Kapag tropical depression or mahina pong bagyo, ang tsansa lamang niya na magbigay ng pinsala ay yung mga malalakas po na pag-uulan or mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Pero asahan natin pag mahinang bagyo, hindi yan kayang mag-create ng malalakas po na hangin. Pero lagi kong sinasabi ng paulit-ulit sa inyo, kahit mahina ang bagyo o malakas yan, kailangan na maging alerto at maging handa pa rin po tayo bawat oras, bawat sandali dahil hindi natin yan pwedeng baliwalain. Kapag yan po ay sinabayan ng epekto po ng shear line ng ITCC, northeast monsoon, ng localized thunderstorms, magiging doble po ang lakas po ng kanyang hangin. Kaya nga mas maganda mga kaibigan ko, kahit po mahinang bagyo, kahit malayo pa lamang, lalo na yung mga lugar na madadaanan, kung alam naman ninyo, sa mga lugar po ninyo bahain talaga, lalo na dyan sa may Eastern Visayas, alam naman natin matubig ho dyan, lumikas na. Kasi wag na nating hintayin na lumakas pa yung bagyo. Lagi kong sinasabi, hindi 100% na hindi lalakas ang bagyong Wilma. Pero mas mataas yung chance nito na hindi na lumakas. No? Pero kung lumakas man yan, yung senaryo na natin nakikita, paglabas na ng ating landmass or ng ating Philippine landmass na sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. So yun yung sinasabi ko. Sa ngayon po mga kaibigan, uulitin ko at explain ko sa inyo mabuti din na bukod doon sa 4 na weather system, itong northeast monsoon, shear line, itong ITCC at localized thunderstorms, ay ang bagyong Wilma ay nakakaapekto din. So halos 5 sila na nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ngayong umaga, sa malaking bahagi ng Luzon, may mga tsansa pa rin na magandang panahon. Pero mapapalitan ho yan ng maulap na kalangitan, lalo na after lunch, bandang hapon dahil po sa iba't ibang weather system at dahil na rin po dito sa banta po ng bagyong Wilma. So ngayon po, inaasahan din na 1 hanggang 2 bagyo ngayong December hanggang matapos ang taon. So malaking bagay po yun sa atin dahil gusto naman natin pag Pasko maganda po ang panahon hanggang sa magbagong taon. Ipanalangin po natin yun sa Panginoon na wag nang madagdagan. Etong bagyong Wilma, wag na masundan ng ibang bagyo dahil halos ang dami ng bagyong pumasok, Maraming napinsala yung mga malalakas na bagyo ng mga nakaraang mga buwan. So mga kababayan, yan po muna ang update natin ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.